Maingat kong iniabot ang huling 500 piso sa delivery rider habang nakasalansan sa aming pintuan ang 10 malalaking kahon mula sa online shopping. Isang matamis na ngiti ang ibinigay ko sa kanya, isang ngiting nagtatago ng pagod mula sa magdamag na pagtatrabaho sa harap ng computer. Ngunit ang kapayapaang iyon ay agad na bumasag nang marinig ko ang marahas na pagpreno ng sasakyan ni Minato sa tapat ng aming gate. Shawa, wala ka talagang hiya. Isang parasite ka na nga lang sa bahay na ito, nagagawa mo pang maglustay ng pera. Hindi pa man siya tuluyang nakakapasok ang boses ni Minato, ay tila isang matalim na itak na humihiwa sa katahimikan ng hapon. Kasunod niya ang kanyang ina si Lola Lina na may bitbit na mapanuring tingin at isang buntong hiningang punong-puno ng paghatol. Tumayo ako ng tuwid hindi gumagalaw habang ang aking asawa ay mabilis na lumapit sa akin. Ang mukha ay namumula sa galit at ang mga ugat sa leeg ay tila puputok na. Tingnan mo ito, ma. Tingnan mo ang asawang ipinagmamalaki mo. Habang ako ay halos mamatay na sa pagtatrabaho bilang manager para may ipakain sa pamilyang ito, siya naman ay abala sa pag-ubos ng pera sa mga walang kwentang basura na ito. Isang malakas na sipa ang ibinigay ni Minato sa isa sa mga kahon dahilan upang may lumabas na tunog ng pagkayanig mula sa loob nito. Anak, huminahon ka, wika ni Lola Lina bagaman ang kaniyang tono ay mas lalo pang nagsindi ng apoy sa halip na magpatay nito. Sinabi ko naman sa iyo noon pa ang babaeng walang sariling career ay laging sa bulsa ng asawa, nakadepende. Shawa, iha, hindi mo ba naiisip ang hirap ng anak ko? Wala ka nang ambag sa bahay na ito. Ikaw pa ang dahilan ng paglubog namin sa utang. Tumingin ako sa kanila mula kay Minato, na hingal sa galit hanggang kay Lola Lina, na nagkukunwaring biktima ng aking kagastusan. Walang kahit isang luha ang pumatak sa aking mga mata. Sa halip naramdaman ko ang isang malamig na hangin na tila bumalot sa aking puso. Ito na ba ang pasasalamat sa 7 taon ng aking pananahimik? Ito na ba ang sukli sa bawat gabi na ako ang gumagawa ng kaniyang mga reports para hindi siya masibak sa trabaho? Isang nakabibinging katahimikan ang namayani sa pagitan namin. Pinagmamasdan ko ang aking mga kamay, ang mga kamay na lihim na nagpapatakbo ng isang matagumpay na freelance finance consultancy habang sila ay natutulog. Sa isang saglit ang imahe ni Minato, bilang isang haligi ng tahanan, ay gumuho sa aking paningin. At ang natira na lamang ay isang maliit at insecure na lalaki na kailangang manliit ng iba upang magmukhang matangkad. You're right, Minato. Mahina ngunit malinaw kong sabi. Ang boses ko ay kasing lamig ng yelo na kailanman ay hindi nila matitibag. Maraming pera ang nawawala sa pamilyang ito. Pero sigurado ka bang sa mga kahon na ito napupunta? Huwag mo akong sagutin ng ganyan. Ibigay mo sa akin ang ATM mo ngayon din. Mula ngayon si Mama na ang hahawak ng budget dahil napatunayan mong isa kang irresponsableng asawa. Dinuro ako ni Minato ang kaniyang daliri ay muntik nang tumama sa aking ilong. Sa halip ng mga tog o magmakaawa isang tipid na ngiti ang sumilay sa aking mga labi. Isang ngititing hindi nila naintindihan. Gusto niyo talagang malaman kung ano ang laman ng mga kahon na ito? Sige, buksan niyo lahat. Huwag kayong magtitira kahit isa. Nagkatinginan ang mag-ina. Sa katusuhan ni Lola Lina, agad siyang kumuha ng gunting at sinimulang punitin ang mga packaging tape. Habang abala sila sa paghahalughog sa mga kahon, na tila mga gutom na buhaya, dahan-dahan kong kinuha ang aking cellphone mula sa bulsa ng aking apron. Mabilis kong tinipa ang isang numero na matagal ko nang inihanda sa aking speed dial. Attorney Santos, ituloy mo na ang plano. I-freeze mo na ang lahat ng joint accounts at i-transfer ang lahat ng personal assets ko sa bagong korporasyon. Ngayon na. Ibinaling ko muli ang aking tingin sa 2 taong abala sa pagpunit ng mga karton. Hindi nila alam na bawat gamit na makikita nila sa loob ay hindi lamang basta produkto. Bawat isa ay isang piraso ng aking sakripisyo at bawat isa ay magiging huling alaala nila sa akin. Ang Shawa na kilala nilang sunod-sunuran ay namatay na kasabay ng unang sigaw ni Minato kanina. Ang reynang nakatayo sa harap nila ngayon ay wala nang ititirang awa. Ang malakas na tunog ng pagpunit ng packaging tape ay tila isang babala sa loob ng aming sala. Walang puknat ang kamay ni Lola Lina sa paglalabas ng mga laman ng kahon. Habang si Minato ay nakatayo sa tabi niya, ang kaniyang mga braso ay nakakrus at ang kaniyang mukha ay puno ng panghahamak. Inaasahan nilang makakakita sila ng mga mamahaling bag-alahas
o mga kung anong luho na maaari nilang isumbat sa akin. Ngunit ang unang lumabas ay isang pares ng dekalidad na leather shoes, ang eksaktong sukat ni Minato. Kasunod nito ang 3 bote ng mamahaling vitamins at supplements na matagal nang inirereseta ng doktor para sa rayuma at high blood ni Lola Lina. Isang sandaling katahimikan ang namayani. Nakita ko ang panandaliang pagkabigla sa mga mata ni Minato, ngunit bago pa man ito maging pasasalamat agad itong hinaluan ng kaniyang ina ng lason. Tingnan mo ito, Minato, wika ni Lola Lina habang itinataas ang sapatos. Akala niya siguro ay mabibili niya ang ating katahimikan sa pamamagitan ng mga suhol na ito. Shawa, akala mo ba ay makakalimutan namin ang kawalan mo ng kwenta? Dahil lang binilhan mo kami ng mga gamit na ito. Pera pa rin ito ng anak ko. Galing ito sa pawis niya pero ikaw ang nag-order para magmukha kang mabuti. Tama si Mama, mabilis na pagsang-ayon ni Minato ang kaniyang boses. Ay mas lalong naging mapang-ape. You're just trying to manipulate us, Shawa. Akala mo ba mapapahanga mo ako? This is a desperate move. Kung talagang nagmamalasa ka sa pamilyang ito, hindi mo gagamitin ang pera ko para sa mga ganitong surprise. Ibigay mo sa akin ang ATM mo. Ngayon din, pinanood ko silang dalawa ang mag-inang eksperto sa pagbaliktad ng katotohanan. Sa loob ng 7 taon, ganito ang naging takbo ng buhay ko. Bawat kabutihan ko ay ginagawa nilang kasalanan. Bawat sakripisyo ko ay nagiging obligasyon sa kanilang paningin. Ngunit sa pagkakataong ito, ang kanilang mga salita ay hindi na tumatagos sa aking balat. Tila ako ay naging isang pader ng yelo na sadyang ginawa upang hindi na muling masaktan. Gusto mo ang ATM ko, Minato? Tanong ko sa kanya. Ang aking tinig ay nanatiling pantay, walang halong galit o panginginig. Dahil ba kailangan mong bayaran ang utang mo sa sugal na akala mo ay hindi ko alam? O dahil gusto mong patunayan na ikaw ang hari sa bahay na ito, kahit na ang totoo ay ako ang bumubuhay sa atin sa likod ng mga eksena? Biglang namutla si Minato. Ang kaniyang pagyayabang ay panandaliang napalitan ng takot bago muling nag-apoy ang kaniyang defensive na pag-uugali. Anong sugal ang sinasabi mo? Huwag mo akong gawa ng kwento para pagtakpan ang pagiging gastador mo. Ibigay mo ang password or kung hindi malalagot ka sa akin. Sige, sagot ko nang may kasamang matikas na pagtango. Ibibigay ko ang lahat ng gusto nyo, ngunit hindi ngayon. May inihahanda pa akong isang huling sorpresa na tiyak na hindi nyo malilimutan. Sa tamang oras, Minato, makukuha nyo ang nararapat para sa inyo. Iniwan ko silang nakatayo roon, nalilito sa aking kakaibang katahimikan. Dumiretso ako sa kusina, at sinimulang ihanda ang hapunan. Niluto ko ang paborito niyang adobo. Ngunit habang hinahalo ko ang karne, sadyang hindi ko ito nilagyan ng kahit isang butil ng asin o patis. Inihanda ko ang mesa ng may perpektong kaayusan, ang mga plato ay nakalinya, ang tubig ay malamig, at ang kanin ay mainit. Habang kumakain kami ng gabing iyon, kitang-kita ko ang pagkunot ng noo ni Minato sa bawat subo. Matabang, walang lasa. Parang ang relasyon namin mukhang masarap sa labas, pero wala nang sustansya sa loob. Wala akong sinabi habang pinapanood ko siyang pilit na lumulunok habang si Lola Lina ay patuloy sa kaniyang bulong na tila isang bubuyog na may dalang lason. Nang matapos ang hapunan, mabilis na pumasok si Minato sa banyo. Kinuha ko ang pagkakataong iyon upang kunin ang kaniyang polo na itinapon niya lang sa sofa. Sa kaniyang bulsa, naramdaman ko ang isang matigas na papel. Dahan-dahan ko itong kinuha. Ang aking puso ay sandaling tumigil sa pagtibok nang mabasa ko ang mga kataga. Foreclosure notice. Ang bahay na ito ang bahay na binuo ko sa pamamagitan ng aking dugo at pawis. Ang bahay na sinasabi niyang siya ang nagpundar ay malapit nang bawiin ng bangko dahil sa 3 buwan na hindi nabayarang amortization. Habang tinatawag niya akong palamunin, siya pala ang unti-unting sumisira sa aming bubong. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa aking mga labi. Itinago ko ang sulat sa loob ng aking apron. Minato, hindi mo alam na matagal ko na itong inaasahan. At hindi mo rin alam na ang bahay na ito ay hindi na mapupunta sa bangko dahil nabili ko na ang utang mo. Maaga pa lamang ay gising na ako, hindi upang ipaghanda ng baon si Minato, kundi upang tapusin ang huling bahagi ng aking plano. Habang mahimbing pa ang tulog ng lalaking nagpabaon sa amin sa utang, dahan-dahan kong inilabas ang aking laptop. Sa screen makikita ang mga graph at numero na nagpapatunay ng aking tagumpay sa mundo ng finance consultancy. Isang mundong akala ni Minato
ay iniwan ko na para maging isang hamak na housewife. Narinig ko ang marahas na pagpihit ng doorknob mula sa aming silid. Agad kong isinara ang laptop at isinilid ito sa ilalim ng mga labada. Pumasok si Minato, ang kaniyang buhok ay magulo at ang kaniyang mukha ay tila binagsakan ng langit at lupa. Alam kong iniisip pa rin niya ang foreclosure notice na nakuha ko sa kaniyang bulsa kagabi. Shawa, kailangan nating mag-usap. Bungad niya, ang kaniyang boses ay hindi na kasing lakas ng kahapon, ngunit naroon pa rin ang bakas ng pagiging diktador. Yung kwintas na ibinigay ko sa iyo noong anniversary natin, nasaan yon? Kailangan ko ng puhunan para sa bago kong business venture. Para rin ito sa kinabukasan natin, okay? Don't be selfish. Tumingin ako sa kanya, sa kaniyang mga matang puno ng kasinungalingan. Alam kong isasala niya ang kwintas na yon para ipangtaya sa online casino. Isang matalim na pait ang gumuhit sa aking lalamunan, ngunit pinalitan ko ito ng isang matatag na titig. Nasa jewelry box, Mino. Kunin mo lahat ng gusto mong kunin. Sagot ko ng walang pag-aalinlangan. Ang hindi niya alam, ang kwintas na iyon, gaya ng aming relasyon, ay pinalitan ko na ng isang murang replika. Ang tunay na ginto, ligtas na nakatago sa aking safe deposit box sa bangko, kasama ang lahat ng dokumentong magpapatunay na siya ay wala ng karapatan sa akin. Good, ganyan dapat. Matuto kang sumunod para hindi tayo nag-aaway, sabi niya, habang mabilis na hinahanap ang alahas. Pagkatapos ay lumabas siya ng bahay nang hindi man lang nag-aalmusal, dala ang aking sakripisyo na kaniyang wawasakin. Nang makaalis siya, agad akong nagbihis. Isang itim na blazer, maayos na buhok, at isang lipstick na kasing pula ng determinasyon sa aking puso. Hindi na ako ang babaeng naka-apron at amoy bawang. Ngayong umaga ako si Shawa, ang dating top-tier financial advisor na muling babawi sa kaniyang trono. Nagkita kami ni Gabriel sa isang eksklusibong cafe sa Makati. Si Gabriel ay ang aking dating mentor, ang tanging tao na nakakaalam ng aking lihim na pagtatrabaho sa loob ng 7 taon. Pagkakita niya sa akin, isang tipid na pagtango ang ibinigay niya. It's about time, Shawa, bungad ni Gabriel, habang iniaabot ang isang makapal na folder. The bank has finalized the transfer. The debt of your house has been fully settled by your holding company, S Ventures. Technically, Minato is now staying in a house that you own. At ito ang mga ebidensya ng kaniyang gambling debts na ipinangalan niya sa ilang dummy accounts. Hinanap ng aking mga daliri ang bawat pirma sa dokumento. Naramdaman ko ang bawat pintig ng aking puso, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa pananabik. Ang bawat sentimo na kinuha ni Minato sa akin, ang bawat gabing pinaluhan niya. Ako ay may katumbas na kabayaran na hindi niya kayang bayaran ng pera. Salamat, Gabriel. Gusto kong ihanda mo rin ang mga dokumento para sa legal custody ng anak ko, sabi ko ng may malamig na awtoridad. Handa na ang lahat, Shawa. Bukas mawawala na sa kanila ang lahat, sagot ni Gabriel. Bumalik ako sa bahay bago pa man dumating si Minato. Nadatnan ko si Lola Lina sa sala, abalang naglilinis ng kaniyang mga kuko. Tumingin siya sa akin, mulo hanggang paa, ang kaniyang mga mata ay puno ng pagdududa. Saan ka galing at bakit ganyan ang suot mo? Akala mo ba ay kung sino ka na angel niya? Hindi ko siya sinagot. Lumakad ako ng diretso patungo sa aking silid. Ngunit bago ko isara ang pinto, lumingon ako sa kanya. Lola Lina, sulitin niyo na ang pag-upo sa sofa na yan. Dahil bukas kahit ang anino niyo ay hindi natatapak sa sahig na ito. Isinara ko ang pinto at narinig ang kaniyang malakas na pagsigaw tungkol sa pagiging walang galang ko. Ngumiti ako. Ang bawat sigaw nila ay musika sa aking pandinig. Hindi na nila kailangang maghintay ng matagal. Ang huling kahon ay bubuksan na at sa loob niyon, matatagpuan nila ang katotohanang dudurog sa kanilang mundo. Hapon na nang bumalik si Minato sa bahay, at sa pagkakataong ito, may dala siyang pilit na ngiti sa kaniyang mga labi. Ramdam ko ang kaniyang yabang sa bawat hakbang, tila ba nakakuha siya ng isang malaking tropeo. Alam ko kung saan siya galing, mula sa pagsasangla ng replikang kwintas na ibinigay ko sa kanya. Sa kanyang isip, nalutas na niya ang problema sa foreclosure ng bahay. Ngunit sa katotohanan, lalo lang niyang hinukay ang kanyang sariling libingan. Shawa, maghanda ka ng masarap na hapunan, utos niya habang itinatapon ang kanyang jacket sa sahig. Sinasabi ko sa iyo, huwag mo nang alalahanin ang foreclosure. Problem solved. Ganyan ang tunay na lalaki, laging may paraan. Hindi ako kumibo. Pinagmasdan ko lang siya habang si Lola Lina ay masayang lumapit sa kanya, humihingi ng balato mula sa perang akala nila ay sapat na.
ngunit ang kanilang katuwaan ay agad na naputol ng isang sunod-sunod at marahas na pagkatok ang daling umaling-awngaw mula sa aming gate. Hindi ito ang karaniwang katok ng isang kapitbahay. Ito ay ang tunog ng isang taong hindi aalis hanggat hindi nakukuha ang kaniyang gusto. Nakita ko ang biglang pagbabago sa mukha ni Minato. Ang kaniyang kulay ay naglaho at ang kaniyang mga mata ay pabalik-balik na tumingin sa pinto at sa akin. Dahan-dahan kaming lumabas patungo sa gate. Doon nakatayo ang tatlong lalaking nakasuot ng itim na barong, ang kanilang mga ekspresyon ay kasing tigas ng bato. Mr. Minato Ramirez? Tanong ng lalaking nasa gitna. Ang kaniyang boses ay malalim at walang emotion, tila isang hatol na binabasa sa loob ng korte. Nandito kami para kolektahin ang balanse mo mula sa huling laro mo sa Golden Aces. 1,000,000 kasama ang interes. Sabi mo babayaran mo kami ngayong araw. Halos mabuwal si Lola Lina sa kaniyang kinatatayuan. 1,000,000 anak, anong sinasabi nila? Akala ko ba ay nalutas mo na ang problema sa bahay? Nagsimulang mangatog ang mga tuhod ni Minato. Sinubukan niyang maging matapang, ngunit ang kaniyang boses ay pumiyok. Maling tao yata ang hinahanap niyo. Wala akong utang na ganyan kalaki. Shawa, pumasok ka sa loob. Tawagan mo ang pulis. Nanatili akong nakatayo sa tabi niya, ang aking mga kamay ay payapang nakatiklop sa aking harapan. Tumingin ako sa mga lalaki, pagkatapos ay kay Minato. Bakit ko tatawagan ang pulis, Minato? Kung totoo ang sinasabi nila, hindi ba't obligasyon mong bayaran sila? Sabi mo kanina problem solved na. Di ba ganyan ang tunay na lalaki, laging may paraan? Shawa, huwag ngayon. Sigaw ni Minato, ang kanyang desperasyon ay lalong naging halata. Tulungan mo ako, ibigay mo na ang ATM mo. Alam kong may tinatago ka pang pera. Hinarap ko siya ng may malamig at matalas na titig. Ang pera ko ay para sa kinabukasan ng anak ko, hindi para ipambayad sa mga bisyo mo na itinago mo sa akin ng maraming taon. Sabi ni Lola Lina, palamunin lang ako rito, di ba? Kaya bakit niyo sa akin inaasahan ang solusyon? Ang lalaking naniningil ay humakbang pasulong dahilan upang mapaatras si Minato hanggang sa sumandal siya sa pader ng aming bahay. Mr. Ramirez, wala kaming panahon para sa drama ng pamilya niyo. Meron kang hanggang bukas ng umaga. Kung hindi mo maibibigay ang pera, kukunin namin ang anumang ari-arian na mayroon ka. At sisimulan namin sa bahay na ito. Isang matalim na hiyaw ng takot ang kumawala kay Lola Lina, habang si Minato ay tila nawalan na ng lakas na magsalita. Umalis ang mga lalaki, iniwan ang isang nakabibinging katahimikan na binalot ng takot at pagtataksil. Dahan-dahan akong tumalikod upang pumasok sa loob, ngunit hinawakan ni Minato ang aking braso. Ang kaniyang hawak ay mahigpit, puno ng galit at pangamba. Ikaw ang may gawa nito, di ba alam mo na darating sila? Inalis ko ang kaniyang kamay ng may matinding diritso at pandidiri. Hindi ko kailangang gumawa ng anuman, Minato. Ikaw ang gumawa ng sarili mong bitag. Ako lang ang taong nanonood habang unti-unti kang nahuhulog. Pumasok ako sa aking silid at nilock ang pinto. Habang naririnig ko ang kanilang malakas na pag-aaway sa labas, kinuha ko ang aking dokumento mula sa S Ventures. Bukas ng umaga ang mga maniningil ay babalik, ngunit hindi para sa pera. Babalik sila para sa huling hudyat ng aking paglaya. At si Minato, sa kaniyang pagnanais na isalba ang kaniyang dangal, ay gagawa ng isang huling pagkakamali na tuluyang magtatapos sa kaniyang laro. Nagising ako sa amoy ng kape, ngunit walang init na dala ang umagang ito. Sa labas ng aming silid, naririnig ko ang pabulong na pag-uusap ni Minato at Lola Lina. Ang kanilang mga tinig ay tila mga anay na unti-unting kinakain ang natitirang pundasyon ng bahay na ito. Alam ko ang kanilang pinaplano, desperasyon na ang nagdidikta sa kanilang bawat salita. Nang lumabas ako, agad na tumahimik ang dalawa. Baka sa mukha ni Minato ang puyat at takot, ngunit may kung anong kislap sa kaniyang mga mata na tila nagsasabing may nahanap siyang solusyon. Isang solusyon na tiyak kong mas lalong magpapabaon sa kaniya. Shawa, maupo ka. Naghanda si Mama ng almusal para sa'yo, wika ni Minato. Ang kaniyang boses ay malambot, punong-puno ng peking tamis na tila asukal na ibinuhos sa lason. Pasensya ka na sa nangyari kahapon. Masyado lang akong stressed. Alam mo namang mahal ko kayo ng anak natin. Di ba gagawin ko ang lahat para hindi tayo mapalayas dito?
Pinagmasdan ko ang platong inihain ni Lola Lina sa harap ko. Isang pritong itlog at sinangag ang paborito ko noong bago pa lamang kaming kasal. Noong akala ko ay sapat na ang pag-ibig para mabuhay. Diretsuhin mo na ako, Minato. Sabi ko habang dahan-dahang hinihigop ang kape. Anong kailangan mo? Dahil kung tungkol ito sa pera, alam mo na ang sagot ko. Biglang nagbago ang timpla ng mukha ni Lola Lina. Iha, huwag ka namang ganyan. Ang mag-asawa nagtutulungan sa hirap at ginhawa. May nakilala si Minato na buyer. Interesado siyang bilhin ang bahay na ito sa mataas na halaga. Sapat na para mabayaran ang utang niya at makapagsimula tayong muli sa ibang lugar. Muntik na akong matawa ngunit pinanatili ko ang aking seryosong mukha. Buyer Minato, ang bahay na ito ay nasa ilalim ng foreclosure notice. Paano mo ito maibebenta kung hindi mo na hawak ang titulo? Iyon na nga ang plano, mabilis na sagot ni Minato. May kakilala ako sa loob ng bangko. Mapapabagal natin ang proseso kung makakapagbigay tayo ng down payment. At iyon ang kailangan ko sa iyo, Shawa. Yung kwintas na kinuha ko kagabi, dinala ko sa sanglaan. Dito na nagsimulang manginig ang kaniyang boses. Ang kaniyang problem solved kagabi ay isa palang malaking kahihiyan. Anong nangyari, Minato? Tanong ko bagaman alam ko na ang kasagutan. Inihampas niya ang kaniyang palad sa lamesa dahilan upang tumalon ang mga kubyertos. Huwad ang kwintas na yon, Shawa, pinahiya mo ako sa harap ng appraiser. Sabi mo ginto yon. Sinadya mo ito. Diba sinadya mong bigyan ako ng basura para lalo akong mabaon? Huwad, pag-uulit ko ang aking boses, ay nananatiling mahinahon at luhikal. Gaya ng pangako mong magbabago ka. Gaya ng sinabi mong wala kang ibang babae. Gaya ng pag-arte mong ikaw ang haligi ng tahanan habang nilulustay mo ang kinabukasan ng anak natin. Tumayo ako at hinarap sila ng buong tatag. Ang kwintas na iyon ay sumisimbolo sa pag-ibig na ibinigay ko sa iyo, Minato. Akala ko rin ginto pero nang dumaan sa apoy ng katotohanan, lumabas na tanso pala. Isang replika, isang huwad, bagay na bagay sa iyo. Wala kang utang na loob. Sigaw ni Lola Lina, ang kaniyang mukha ay tila naging isang maskarang galit. Pinatira ka namin dito, binihisan, pinakain. Pinatira, putukol ko sa kaniyang sasabihin. Lola Lina, sa loob ng 7 taon, ang bawat kusing na ginamit sa pagpapagawa ng kusinang ito, sa pagbili ng aircon na kinaluluguran nyo, at sa pambayad ng kuryente na inuubos nyo sa panunood ng TV, ay galing sa akin. Kung meron mang palamunin sa bahay na ito, hindi ako iyon. Buksan nyo ang mga mata nyo. Hindi na nakasagot ang matanda. Si Minato naman ay tila isang hayop na nasasakal. Ang kaniyang desperation ay umabot na sa rurok. Bigla siyang lumuhod sa harap ko, isang eksenang madalas kong makita sa mga drama sa television, ngunit sa pagkakataong ito, wala itong epekto sa akin. Shawa, parang awa mo na. Tulungan mo ako sa buyer na ito. Mr. Cheng ang pangalan niya. Gusto niyang makita ang titulo ngayong hapon. Kung hindi ko maipakita, papatayin ako ng mga maniningil ko. Sila rin ang nagpadala kay Mr. Cheng para masigurong mababayaran sila. Isang bagong impormasyon. Isang bagong piraso ng puzzle. Si Mr. Cheng, kinuha ko ang aking bag at inayos ang aking blazer. Sige, Minato, haharapin natin si Mr. Cheng ngayong hapon. Ipakita mo sa kanya ang bahay. Ipakita mo sa kanya ang bawat sulok na ipinagmalaki mong yo. Talaga tutulungan mo ako. Umahon ang pag-asa sa kaniyang mga mata, isang hungkag na pag-asa. Oo. Dahil gusto kong makita mo kung paano natatapos ang isang laro kapag ang kalaban mo ay hindi na isang biktima kundi ang may-ari ng buong kasino, malamig kong sagot. Iniwan ko silang dalawa na puno ng katanungan. Habang naglalakad ako palabas, naramdaman ko ang bawat yabag ng aking sapatos sa tiles ng sahig. Bawat hakbang ay isang deklarasyon ng gyera. Tinawagan ko si Gabriel. Gabriel, ituloy ang plano para sa 3:00 ng hapon. Sabihin mo kay Mr. Cheng handa na ang tunay na nagmamay-ari para pirmahan ang huling hatol. Hindi alam ni Minato na ang buyer na inaasahan niyang magliligtas sa kanya ay ang mismong taong magsasara ng pinto ng kaniyang kulungan. Ang foreclosure ay simula pa lamang. Ang tunay na kabayaran ay ang makita siyang mawalan ng lahat sa harap ng taong kaniyang minaliit. 3:00 ng hapon. Ang sikat ng araw na tumatagos sa mga bintana ng aming sala ay tila mga spotlight sa isang entablado kung saan gaganapin ang huling yugto ng isang trahedya.
Suot ni Minato ang sapatos na binili ko sa kanya, ang sapatos na tinawag niyang suhol, noong nakaraang araw, ngunit ngayon, ay kanyang ipinagmamalaki upang magmukhang kagalang-galang. Ayusin mo ang pagkakaupo mo, Shawa, pabulong na utos ni Minato habang pabalik-balik siya sa harap ng pinto. Kapag tinanong ka ni Mr. Cheng, tumango ka lang, hayaan mo akong magsalita. This is a multi-million deal. Huwag mong sisirain ang pagkakataong ito. Hindi ko siya sinagot. Nakaupo ako ng tuwid, ang aking mga kamay ay payapang nakapatong sa aking hita. Sa kabilang dako ng sala, si Lola Lina ay abala sa pag-ayos ng mga merienda, mga mamahaling biskwit na binili pa nila gamit ang huling sentimo sa pitaka ni Minato. Akala nila ay puhunan ito para sa isang mas malaking balik. Isang mahabang busina ng isang itim na SUV ang bumasag sa katahimikan ng aming kalsada. Agad na nag-unahan ang mag-ina sa pagbukas ng pinto, ang kanilang mga mukha ay nakasuot ng pinakamitama at pinakamatamis na ngiti. Pumasok ang isang lalaking nasa kaniyang 50, maayos ang pananamit at may dalang aura ng kapangyarihan, si Mr. Cheng. Ngunit sa likod niya isang pamilyar na bulto ang sumunod, si Gabriel. Nakita ko ang panandali ang pagkalito sa mga mata ni Minato nang makita si Gabriel, ngunit agad itong natakpan ng kaniyang pagnanais na makuha ang pera. Mr. Cheng, welcome to my humble home, bati ni Minato nang may labis na pagkumpas ng kamay. This is the property I was telling you about. Prime location, solid foundation. At ito naman ang asawa ko, si Shawa. She's just here to sign the papers. Naupo si Mr. Cheng at inilibot ang kaniyang paningin sa bawat sulok ng bahay. Tila sinusukat niya ang bawat halaga ng mga gamit na ako ang nagpundar. Magandang bahay, Mr. Ramirez. Ngunit bago tayo magpatuloy, kailangan kong makita ang original na titulo. Sabi mo sa akin sa telepono, nasa pangalan mo ito. Actually, Mr. Cheng, it's a family property. Pagsisinungaling ni Minato ang kaniyang boses ay nagsisimulang manginig. Nasa proseso lang ng transfer, but for all intents and purposes, I am the owner. Shawa, nasaan na ang folder? Dahan-dahan kong inilabas ang isang itim na folder mula sa ilalim ng lamesa. Ngunit hindi ko ito iniabot kay Minato. Inilapag ko ito ng direkta sa harap ni Mr. Cheng. Anong ginagawa mo, iabot mo sa akin? Pabulong na bulyaw ni Minato, ang kaniyang mga mata ay nanlilisik sa galit. Binuksan ni Mr. Cheng ang folder. Ang kaniyang mga mata ay mabilis na binasa ang bawat pahina. Pagkatapos ng ilang sandali, isinara niya ito at tumingin ng diretso kay Minato. Isang malamig at mapang-uyam na tingin. Mr. Ramirez, sa tingin ko ay may malaking pagkakamali rito. Wika ni Mr. Cheng. Ang titulong narito ay hindi nakapangalan sa'yo. At lalong hindi ito nakapangalan sa kahit sinong Ramirez. Ano, imposible? Baka nagkamali lang ng file si Shawa. Hinalughog ni Minato ang folder, ang kaniyang mga kamay ay nanginginig sa desperasyon. Wait, S-Ventures? Sino ang S-Ventures, Shawa? Anong kalokohan ito? Tumayo ako ng dahan-dahan. Ang aking presensya ay tila naging isang pader na dambuhala sa loob ng maliit na salang iyon. Tumingin ako kay Gabriel na nagbigay sa akin ng isang tipid na pagtango. Minato, hindi ka ba marunong magbasa? Tanong ko. Ang boses ko ay kasing linaw ng kristal at kasing talim ng isang pangahit. Ang S-Ventures ay ang kumpanyang bumili ng foreclosure debt ng bahay na ito 3 araw na ang nakalilipas. At ang S sa S-Ventures ay nangangahulugang Shawa. Isang nakabibinging katahimikan ang bumalot sa silid. Ang platong hawak ni Lola Lina ay dahan-dahang tumagilid dahilan upang malaglag ang mga biskwit sa sahig, ngunit walang sino man ang nag-abalang pulutin ang mga ito. Ikaw, halos hindi makapagsalita si Minato. Paano, saan ka kumuha ng pera? Palamunin ka lang. Magnanakaw ka, ninakawan mo ang kumpanya ko. Ang kumpanya mo ay matagal ng bangkarote, Minato. Sagot ko habang iniaabot ang isa pang dokumento kay Mr. Cheng. At Mr. Cheng, ikinalulungkot ko na nagamit ang pangalan nyo sa desperasyon ng lalaking ito. Ngunit gaya ng napag-usapan natin ni Gabriel, ang S-Ventures ay hindi nagbebenta ng property na ito. Sa katunayan, nandito kami para iserve ang eviction notice. Eviction? Sigaw ni Lola Lina, ang kaniyang boses ay pumiyok sa takot. Bahay namin ito, hindi mo kami mapapalayas. Mali kayo, Lola Lina, sabi ko habang tinititigan siya sa kaniyang mga matang puno ng pagtataksil. Ang bahay na ito ay kinaluluguran nyo dahil sa pawis ko, at dahil sa kawalang galang nyo nawalan na kayo ng karapatang huminga sa loob nito.
Mr. Cheng, salamat sa inyong oras. Attorney Gabriel will handle the rest. Umalis si Mr. Cheng, iniwan kaming apat sa gitna ng isang gumuhong pangarap. Si Minato ay napaupo sa sofa, ang kaniyang mga balikat ay nakalaylay tila isang lobong na ubusan ng hangin. Ngunit ang kaniyang galit ay hindi pa tapos. Tumayo siya at sinugod ako, ang kaniyang mukha ay tila isang demonyong nag-aapoy. Hinding-hindi ako aalis dito. Papatayin kita, Shawa. Papatayin kita, ingi ko, bumay ka, tapat tapo. Hindi ako kumurap, hindi ako umatras. Pinanood ko siyang pigilan ni Gabriel at ng dalawang security guard na kanina pa pala naghihintay sa labas ng pinto. Minato, tawag ko sa kanya, ang aking tinig ay puno ng pandidiri. Huwag mo nang ubusin ang natitirang dignidad mo sa pagwawala. Dahil bukas ang tanging bagay na ititira ko sa iyo ay ang sapatos na suot mo. At tandaan mo, kahit iyon ay galing sa akin. Iniwan ko silang naghihiyawan sa sala. Pagpasok ko sa aking silid, naramdaman ko ang isang kakaibang gaan sa aking dibdib. Ang laro ay hindi pa tapos, ngunit ang Reyna ay nakagawa na ng kaniyang unang checkmate. Ang gabi ay balot ng isang mabigat na katahimikan, maliban sa paulit-ulit na paglakad ni Minato sa labas ng aking silid. Ang bawat yabag ng kaniyang paa ay tila isang desperadong kumpas ng isang taong nalulunod. Sa sala naririnig ko ang mahinang paghikbi ni Lola Lina, isang tunog na dati ay dudurog sa aking puso, ngunit ngayon ay tila ba ingay na lamang ng isang sirang gripo. Dahan-dahan kong binuksan ang pinto. Agad na huminto si Minato at tumingin sa akin. Wala na ang kanyang galit kanina. Napalitan ito ng isang anyong kaawa-awa. Ang kaniyang mga mata ay mapula at ang kaniyang boses ay tila galing sa ilalim ng lupa. Shawa, pag-usapan natin ito ng maayos. Pakiusap niya. Sinubukan niyang hawakan ang aking balikat, ngunit mabilis akong umiwas. Asawa kita, ama ako ng anak mo. Paano mo sisirain ang pamilyang ito dahil lang sa pera? Isipin mo ang sasabihin ng mga kapitbahay. Isipin mo ang magiging tingin nila sa iyo, isang asawang pinalayas ang sariling pamilya. Hiya, Minato, tanong ko habang tinititigan siya ng diretso sa kaniyang mga mata. Iyan ba ang huling sandata mo? Ang opinyon ng ibang tao. Noong sinisigawan mo ako sa harap ng delivery rider, naisip mo ba ang hiya ko? Noong tinatawag mo akong palamunin sa harap ng nanay mo, naisip mo ba ang dignidad ko? Iba yun, Shawa, lalaki ako, may pride ako. Git niya, ang kanyang gaslighting ay tila ba isang reflex na hindi niya mapigilan. Pero ikaw, babae ka. Dapat ikaw ang nagbubuklod sa pamilya. Anong klaseng ina ka kung itatapon mo kami sa kalsada? Kanta. Dito ay lumapit si Lola Lina, hawak ang kanyang dibdib, na tila ba inaatake ng sakit. Shawa, pinalaki kita rito na parang sarili kong anak. Wala ka bang utang na loob? Pagkatapos ng lahat ng pagkalinga ko sa'yo, ganito ang isusukli mo. Parang awa mo na huwag mo kaming hiyain sa buong subdivision. Isang mapait na tawa ang kumawala sa aking mga labi. Pagkalinga, Lola Lina, ang pagkalinga niyo ay ang pagtrato sa akin na parang katulong na may sahod na ninanakaw niyo. At tungkol sa hiya, naglakad ako patungo sa malaking bintana ng sala at hinawi ang kurtina. Sa labas makikita ang ilang mga kapitbahay na kunwari ay nagdidilig ng halaman o naglalakad-lakad, ngunit ang totoo ay nakikinig sa aming iskandalo. Huwag kayong mag-alala. Patuloy ko. Hindi na kailangang mag-isip ang mga kapitbahay kung anong klaseng tao kayo. Dahil bukas ng umaga lahat sila ay makakatanggap ng isang link sa isang private video folder. Doon ay makikita nila ang mga record ng CCTV na ipinalagay ko ng palihim mga video mo. Minato, habang nilulustay mo ang pera natin sa mga online casino at mga video ni Lola Lina, habang kinukuha niya ang laman ng alkansya ng anak ko. Tila binuhusan ng malamig na tubig ang dalawa. Ang mukha ni Minato ay naging abo sa takot. Nababaliw ka na, labag sa batas ang ginagawa mo. Mas labag sa batas ang pagnanakaw at ang panloloko, Minato. Malamig kong sagot. At huwag mong gamitin ang anak ko bilang panangga. Dahil kanina pa siyang 4:00 kinuha ng aking mga magulang. Ligtas siya sa isang lugar na hindi niyo kailanman matatagpuan. Anong gusto mong, tanong ni Minato? Ang kaniyang boses ay nanginginig na sa despresyon. Simple lang, gusto kong lumayas kayo rito bago sumikat ang araw. Iwan niyo ang mga susi. Iwan niyo ang lahat ng gamit na hindi niyo personal na pag-aari. At higit sa lahat, pipirmahan mo ang dokumentong ito.
Inilapag ko ang isang papel sa lamesa, isang legal na kasunduan, para sa kabuuang kustodya ng aming anak at ang pagtalikod niya sa anumang karapatan sa aking mga ari-arian. Kung hindi mo pipirmahan iyan ang mga video, ay magiging viral. Ang utang mo sa mga maniningil ay ipapaabot ko sa kumpanya mo. At sisiguraduhin kong wala nang tatanggap sa iyo kahit na bilang isang janitor. Pinanood ko si Minato habang dahan-dahan niyang kinukuha ang ballpen. Ang kaniyang kamay ay nanginginig, tila ba ang bigat ng kaniyang mga kasalanan ay nakapatong sa dulo ng panulat na iyon. Pagkatapos niyang pumirma, itinapon niya ang ballpen sa sahig. "Halimaw ka, Shawa. Hindi kita kilala," sabi niya nang may kasamang matinding puot. "Hindi mo talaga ako kilala, Minato." Sagot ko habang dahan-dahan kong tinatanggal ang aking wedding ring. "Dahil ang babaeng pinakasalan mo ay matagal mo nang pinatay. Ang kaharap mo ngayon ay ang babaeng nilikha ng iyong sariling kataksilan." Inilapag ko ang singsing sa ibabaw ng papel, isang pirasong bakal na wala ng halaga. Tumingin ako sa orasan. Mayroon na lamang kayong 6 na oras. Sulitin niyo ang bawat minuto. Ang 2:00 ng madaling araw ay ang oras kung kailan lumalabas ang tunay na anyo ng mga hayop sa dilim. Nakaupo ako sa madilim na sulok ng kusina. Tanging ang asul na liwanag mula sa aking laptop ang nagbibigay ng anino sa aking mukha. Pinapanood ko sa monitor ang bawat galaw ni Minato at Lola Lina sa sala. Hindi sila nag-iimpake ng damit. Sa halip, abala sila sa pagtanggal ng mga mamahaling painting sa pader, pagbabalot ng mga silverwares na regalo pa ng aking mga magulang, at pagtatago ng mga gamit na alam nilang may halaga. Tila mga magnanakaw sa sariling bahay. Dahan-dahan akong tumayo at lumakad patungo sa kanila. Hindi ako gumawa ng anuman na makalilikha ng ingay, ngunit tila naramdaman nila ang aking malamig na presensya. Agad na itinago ni Lola Lina sa likod niya ang isang kristal na vase. "Ibaba mo yan, Lola Lina," utos ko. Ang boses ko ay mababa, ngunit may awtoridad na hindi matatanggihan. "Sinabi ko na sa inyo, tanging personal na gamit lang ang dadalhin nyo. Ang vase na yan ay binili ko gamit ang aking unang bonus. Hindi iyan sa inyo. Walang hiya ka talaga." Anggil ng matanda ang kaniyang mukha ay nangungulubot sa tindi ng puot. "Pagkatapos mong kunin ang bahay, pati itong mumurahing dekorasyon, ay ipagdadamot mo, bayad ito sa lahat ng pagod ko sa pag-aalaga sa anak mo." "Ilang beses ko bang kailangang ulitin?" tanong ko habang lumalapit sa kanya. "Ang pag-aalaga mo sa apo mo ay hindi isang trabahong may bayad, lalo na't ako ang nagpapakain sa iyo. Ibaba mo yan, o tatawagan ko ang mga pulis na nasa labas lang ng gate." Dito na sumabog si Minato. Binitawan niya ang bitbit niyang telebisyon na lumikha ng isang nakabibinging tunog ng pagbagsak sa sahig at mabilis na lumapit sa akin. Hinawakan niya ang aking leeg at itinulak ako sa pader. Ang kaniyang mga mata ay nanlilisik, tila isang taong nawalan na ng katinuan. "Akala mo ba ay natatakot ako sa mga pulis mo?" Bulyaw niya, ang kaniyang hininga ay amoy alak at desperasyon. "Sinisira mo ang buhay ko, Shawa. Kung mawawala rin lang ang lahat sa akin, sisiguraduhin kong wala ka ring mapapakinabangan. Inabangan, susunugin ko ang bahay na ito kasama ka." Hindi ako nagpumiglas. Hindi ako sumigaw. Tumingin lang ako ng diretso sa kaniyang mga mata. Ang aking ekspresyon ay nanatiling blanko. "Gawin mo, Minato. Sige, ituloy mo. Pero bago mo gawin yan, tingnan mo ang pulang ilaw sa taas ng pader." Napatingin siya sa itinuro ko, isang maliit na camera na nakatutok sa amin. Naka-livestream ang lahat ng ito sa server ng attorney ko at sa malapit na police precinct. "Ang bawat pisikal na pananakit mo sa akin ay katumbas ng 10 taon sa kulungan. Gusto mo bang doon magpalipas ng gabi?" Dahan-dahang lumuwag ang hawak niya sa aking leeg. Ang kaniyang tapang ay biglang naglaho na palitan ng isang nakapanlulumong panghihina. Napabitaw siya at napaluhod sa aking paanan, umiiyak na tila isang bata. "Shawa, bakit mo ginagawa ito? Mahal kita." "Nagkamali lang ako. Please, bigyan mo pa ako ng isang pagkakataon." Pagsusumamo niya ang kanyang gaslighting ay nauwi na sa pagmamakaawa. Inayos ko ang aking kwelyo nang walang kahit anong emosyon. "Ang mahal mo ay ang komportableng buhay na ibinigay ko sa iyo, Minato. Hindi ako. At ang pagkakataon ibinigay ko iyon sa iyo araw-araw sa loob ng 7 taon.
ngunit bawat isa rito ay itinapon mo. Tumingin ako sa orasan. 3:00 na, meron na lang kayong 3 oras. Kung ako sa inyo, uunahin ko nang ilabas ang mga damit ko kaysa sa mga gamit na hinding-hindi nyo makukuha. Tumalikod ako at bumalik sa aking silid. Narinig ko ang malakas na paghagulgol ni Lola Lina at ang marahas na pagtapon ni Minato ng kung anong bagay sa dingding, ngunit wala na itong epekto sa akin. Ang bawat basura na itinatapon nila, ang bawat galit na ipinapakita nila, ay patunay lamang na tama ang aking naging desisyon. Sa gitna ng kadiliman, naramdaman ko ang isang malalim na paghinga. Malapit na, konti na lang at ang hangin na hihingahin ko ay hindi na amoy pagsisinungaling. Ang Reyna ay hindi lang basta nakalaya. Sisiguraduhin niyang ang bawat abo ng kaniyang nakaraan ay hindi na muling lilipad patungo sa kaniyang hinaharap. Sumikat ang araw na tila isang malupit na saksi sa pagkaguho ng isang tahanan. Ang liwanag nito ay tumama sa huling 3 malalaking kahon na nanatiling selyado sa gitna ng sala. Nakatayo si Minato at Lola Lina sa harap ng pinto. Ang kanilang mga bag ay puno ng mga damit, ang kanilang mga mukha ay bakas ng puyat at pagkatalo. Ngunit bago sila tuluyang humakbang palabas, hinarangan ko ang kanilang daan. Hindi pa tayo tapos, wika ko. Ang boses ko ay kalmado, walang halong galit, tila isang hukom na nagbabasa ng huling sentensya. Dahil ang kwentong ito ay nagsimula sa mga kahon na ito, gusto kong dito rin ito magtapos. Gusto nyo bang makita ang luho na sinasabi nyo? Kumuha ako ng cutter at dahan-dahang binuksan ang 8 kahon. Mula sa loob, inilabas ko ang isang mamahaling leather wallet, ang eksaktong brand at kulay na matagal nang hinihiling ni Minato. Nakita ko ang panandaliang pagkislap ng kanyang mga mata. Akala niya marahil ay ito ang aking alay para sa pagbabago. Para sa iyo ito, di ba, Minato? Tanong ko habang iniabot ang wallet sa kanya. Buksan mo, tingnan mo kung anong laman. Mabilis niya itong binuksan, ngunit sa halip na pera ang tumambad sa kanya, ay isang makapal na tumpok ng mga resibo ng kaniyang pagkatalo sa sugal at mga litrato niya, kasama ang ibang babae, sa isang hotel sa Tagaytay. Ang kaniyang mukha ay tila binuhusan ng asido. Ang wallet ay nahulog mula sa kaniyang nanginginig na kamay, lumikha ng isang mahinang tunog sa sahig. Yan ang halaga mo sa akin ngayon, Minato? Sabi ko nang may matalas na pandidiri. Isang lalaking binihisan ko ng dangal, ngunit mas piniling mamuhay sa dumi ng sariling kasinungalingan. Binuksan ko ang 9 na kahon. Naglalaman ito ng mga gatas, diaper at mga gamot para sa aming anak, mga gamit na binili ko gamit ang diskwento at sale habang siya ay naglulustay ng libo-libo. Iniharap ko ang bawat isa sa kanila. Tingnan niyo ang mga ito. Habang tinatawag niyo akong palamunin ito, ang mga bagay na tinitipid ko para lang may maipakain sa anak ko. Habang ikaw, Lola Lina, ay abala sa pagpuna sa bawat galaw ko, ako ang nagtitiyak na may gamot ang apo mo kapag may sakit siya. Ang bawat barya na akala niyo ay galing sa inyo, ay galing sa bawat gabing hindi ako natulog para magtrabaho. At sa huli, binuksan ko ang 10 kahon. Hindi ito puno ng gamit. Sa loob nito ay isang nakarolyong dokumento na may gintong selyo. Iniladlad ko ito sa harap nila. Ito ang titulo ng bahay na ito na ngayon ay nakapangalan na sa akin ng buo. At ito naman ang inyong legal separation papers na pirmado mo na kagabi, Minato. Kasama rito ang restraining order na nagbabawal sa inyong lumapit sa akin at sa anak ko sa loob ng 1 kilometro. Shawa, huwag naman, saan kami pupunta? Pagsusumamo ni Lola Lina, ang kaniyang boses ay tila isang tuyong dahon na hinihipan ng hangin. Iyan ang problema niyo, hindi akin. Sagot ko habang dahan-dahang binubuksan ang malaking pinto ng aming bahay. Ang sariwang hangin sa labas ay tila isang masarap na amoy ng kalayaan. 7 taon ko kayong binuhat. 7 taon ko kayong pinakain at binihisan kahit nilalapastangan niyo ako. Ngayong umaga, ang kontrata ng aking pagiging martir ay tapos na. Itinuro ko ang kalsada. Lumayas kayo at huwag na kayong lilingon. Dahil ang bawat hakbang niyo papalayo ay ang bawat sentimetro ng kapayapaan na ibinabalik ko sa sarili ko. Walang nagawa si Minato kundi bitbitin ang kaniyang bag, kasunod ang kaniyang inang umiiyak nang walang luhang makapaghugas sa kanilang kasalanan. Pinanood ko silang lumakad palabas ng gate. Ang tunog ng pagsara ng bakal na pinto ay tila isang huling tuldok sa isang madilim na kabanata ng aking buhay.
Tumayo ako sa gitna ng aking sala sa bahay na ako na ang nagmamay-ari sa buhay na ako na ang may control. Naramdaman ko ang isang malalim na pakiramdam ng tagumpay na hindi kayang tumbasan ng anumang yaman. Ang Reyna hindi na kailangan ng corona. Sapat na ang kaniyang kalayaan. Ang katahimikan sa loob ng bahay, matapos ang 7 taon ng ingay at panunumbat, ay tila isang pamilyar na kaibigan na muli kong nayakap. Wala na ang amoy ng sigarilyo ni Minato, wala na ang boses ni Lola Lina na tila isang sirang plaka ng pagrereklamo. Ang bawat sulok ng sala na dati ay puno ng tension ay tila ba humihinga na rin ng maluwag kasabay ko. Tumayo ako sa gitna ng silid at pinagmasdan ang bawat tile sa sahig na ako ang nagbayad ang bawat pintura sa dingding na pinili ko ngunit dati ay kinwestiyon nila. Dahan-dahan kong kinuha ang aking cellphone at tinawagan ang locksmith. Hindi sapat na nakaalis na sila. Kailangang masiguro ko na ang bawat lagusan ng bahay na ito ay hindi na muling tatanggap ng kanilang dumi. Sige po Manong, palitan niyo lahat ng kandado. Mula sa gate hanggang sa likurang pinto, gusto ko ng pinakabagong security system. Utos ko sa lalaking dumating. Habang naririnig ko ang tunog ng pagpihit ng mga tornilyo at ang pagtatanggal ng mga lumang lock isang itim na Mercedes-Benz, ang huminto sa tapat ng aming gate. Lumabas mula rito si Gabriel bitbit ang isang asul na folder at isang maliit na bouquet ng mga puting rosas. It's official, Shawa. Bungad niya nang may kasamang tapat ng ngiti. Ang custody ng anak mo ay nasa iyo na ng buo at ang restraining order laban kay Minato at sa kaniyang ina ay naserve na sa pansamantala nilang tinitirhan isang maliit na boarding house sa labas ng lungsod. Kinuha ko ang mga rosas at inamoy ang sariwang bango ng mga ito. Salamat, Gabriel. Hindi ko lang ito ginawa para sa sarili ko. Ginawa ko ito para sa kinabukasan ng anak ko. By the way, dagdag ni Gabriel habang inaayos ang kanyang salamin. Nabalitaan ko na ang kumpanya ni Minato ay tuluyan ng nag-file ng bankruptcy at dahil sa mga ebidensyang ibinigay natin tungkol sa kaniyang embezzlement para sa sugal, may mga pulis na naghihintay sa kanya para sa kaniyang formal deposition. He's losing everything, Shawa. Just as he deserved. Hindi ako nakaramdam ng lungkot. Hindi rin ako nakaramdam ng matinding katuwaan. Ang naramdaman ko ay isang malalim na pakiramdam ng katarungan. Ang bawat maling akala na ibinato nila sa akin ay bumalik sa kanila ng 10 beses na mas matindi. Naglakad kami ni Gabriel patungo sa aking opisina sa itaas. Binuksan ko ang aking laptop at doon ay tumambad ang isang email mula sa isang international finance firm. Inaalok nila ako bilang kanilang bagong regional director. Isang posisyon na matagal ko nang pinapangarap ngunit isinantabi ko dahil sa paniniwalang kailangan kong maging mabuting asawa na nasa bahay lamang. Are you taking it? Tanong ni Gabriel. Yes, sagot ko nang walang pag-aalinlangan. Dahil ang tunay na tagumpay ay hindi lang ang pagpapalayas sa mga taong nanakit sa iyo. Ang tunay na tagumpay ay ang muling pagbuo sa sarili mo at ang pag-abot sa mga bituin na akala mo ay hindi mo na makukuha. Lumabas ako sa balkonahe at tanaw ko mula roon ang pagdating ng sasakyan ng aking mga magulang. Bumaba ang aking anak tumatakbo nang may malapad na ngiti habang tinatawag ang aking pangalan. Binuhat ko siya nang mahigpit na ramdaman ko ang kaniyang maliit na tibok ng puso sa aking dibdib. Sa sandaling iyon, alam kong tapos na ang gyera. Tumingin ako sa malayo sa direksyon kung saan lumisan ang mga taong minsang naging anay sa aking buhay. Sa aking isipan, nakikita ko si Minato na naglalakad sa kalsada suot ang sapatos na binili ko sa kanya, ngunit walang patutunguhan. Nakikita ko si Lola Lina na wala nang ibang magawa kundi sisihin ang sarili niyang anak sa kanilang kinahantungan. Mama, bakit ka po nakangiti? Tanong ng anak ko habang hinihimas ang aking muka. Dahil malaya na tayo, anak, sagot ko. Malaya na ang Reyna. Iniwan ko ang balkonahe at pumasok sa loob ng bahay na ngayon ay tunay na sa akin na. Isinara ko ang pinto hindi para magtago kundi para buksan ang isang bagong kabanata. Isang kabanata kung saan ang bida ay hindi na muling magpapaapi, hindi na muling mananahimik, at hindi na muling papayag na ang kaniyang ningning ay takpan ng anino ng iba. Ang laro ay tapos na at ako ang nanalo. 1 taon na ang lumipas. Nakatayo ako ngayon sa harap ng malaking salamin sa aking bagong opisina sa Makati. Ang suot kong puting suit ay tila isang baluti ng tagumpay malinis at walang bahid ng dumi ng nakaraan. Ang aking buhok ay maayos na nakastyle
At ang aking mga mata, na dati ay laging puno ng pag-aalinlangan, ngayon ay nagniningning sa talino at kapayapaan. Tumingin ako sa labas ng bintana sa mga sasakyang tila mga langgam sa ibaba. Sa loob ng isang taon, maraming nagbago. Ang kumpanyang itinayo ko, ang S-Ventures, ay hindi na lamang isang lihim na proyekto. Ito na ngayon ang isa sa pinakamalakas na consultancy firm sa bansa. Ngunit higit sa pera at kapangyarihan, ang pinakamalaking nakamit ko ay ang muling pagkakakilala sa sarili kong halaga. Isang hapon habang papunta ako sa isang meeting, nakita ko ang isang pamilyar na bulto sa tapat ng isang maliit na kainan sa gilid ng kalsada. Si Minato, nakasuot siya ng isang lumang t-shirt na kupas na ang kulay, at ang kaniyang mukha ay tila tumanda ng 10 taon. Nagtatrabaho siya bilang isang ahente ng mga murang produkto, bit-bit ang isang mabigat na bag na tila bapasan niya ang buong mundo. Hindi ko pinahinto ang aking sasakyan. Pinagmasdan ko lang siya mula sa likod ng madilim na salamin ng kotse. Naisip ko na patawad ko na ba siya. Ang sagot ay hindi ang karaniwang sagot na inaasahan ng marami. Hindi ko siya pinatawad dahil karapat-dapat siya, kundi dahil karapat-dapat ako sa kapayapaan. Pinatawad ko ang sarili ko sa 7 taon na hinayaan kong tapakan ang aking dangal. Ang galit na dati ay nag-aapoy sa aking dibdib ay napalitan na ng isang malamig na kawalan ng pakialam. At iyon sa tingin ko ang pinakamabisang uri ng hustisya. Nabalitaan ko rin mula sa mga dating kapitbahay na si Lola Lina ay bumalik na sa kanilang probinsya mag-isa at tanging ang mga alaala ng kaniyang kalupitan, ang kaniyang kasama. Wala nang nagsisilbi sa kaniya, wala nang nakikinig sa kaniyang mga sumbat. Ang katahimikang kaniyang kinatatakutan ay siya na ngayong kaniyang naging bilangguan. Bumalik ang aking diwa nang pumasok ang aking sekretarya. Miss Shawa, nandito na po ang anak nyo. Tapos na po ang kaniyang klase sa piano. Isang tunay na ngiti ang sumilay sa aking mga labi. Lumabas ako ng opisina at sinalubong ang aking anak. Binuhat ko siya at naramdaman ang kaniyang malambot na pisngi sa aking balikat. Sa bawat tibok ng kaniyang puso, nararamdaman ko ang katotohanan na ang bawat sakripisyo ko ay nagbunga ng isang buhay na ligtas at puno ng pag-asa. Para sa mga kababaihang nakikinig sa kwentong ito, nawa ay magsilbi itong aral. Ang pagiging mabuti ay hindi nangangahulugang pagiging mahina. Ang pagiging mapagmahal ay hindi nangangahulugang pagpapabaya sa sariling dignidad. Huwag nating hayaan na ang ating kabutihan ay maging sandata ng iba upang tayo ay saktan. Natutunan ko na ang tunay na reyna ay hindi ang babaeng may pinakamahal na korona, kundi ang babaeng marunong bumitaw sa mga taong hindi nakarapat-dapat sa kaniyang kaharian. Habang naglalakad kami ng aking anak patungo sa aming sasakyan, naramdaman ko ang init ng araw sa aking balat. Ang hangin ay malinis at ang hinaharap ay malawak. Wala na ang mga kahon ng pagsisinungaling, wala na ang mga tanikala ng hiya. Ako si Shawa, isang ina, isang tagumpay, at higit sa lahat isang malayang babae. Tapos na ang dilim, narito na ang aking umaga.